Hindi man lang pinaisa ng Knicks yung Cavaliers no? Sweep yung inabot ng mga to sa Game 4. Si Bronson talaga yung nagpahirap sa Cavaliers sa dulo ng game na to. Natulala na lang itong si Mitchell, todo buwat pa naman. Kaso, hindi pa rin sapat Ang problema sa Game 4, sa mismong home court pa nila sila tinambakan ng halos 20 puntos ng Knicks. Sa mismong home court pa rin nila nag-celebrate itong si Bronson ng Final MVP. 27 years mga pare ko, unang nakapasok ang Knicks sa finals. Ito yung unang pagkakataon na binigay pa mismo ng Cavs. Parang malaking disappointment na naman ngayon ang inabot ng Cavaliers sa trade mismo nitong si Harden. Sa playoffs pa mismo nagkalat 12.0 of 6 sa 3, may 5 turnovers pa. Ang masaklap, pumasok yan sa minus 55 sa overall series plus minus niya. Halos invisible siya offensively sa crucial game pa. Bago yung Game 4, siya pa mismo yung nagsabi na kailangan nilang mas maging aggressive sa depensa at opensa para makabawi sa 3-0 deficit. Ang problema, kinain niya lahat yan dahil siya mismo yung nag-choke pa sa dulo. Kaya mukhang ngayon pa lang napipintahan na itong si Harden na possible hindi magtagal sa Cavaliers kung biglang magbago ng direction mismo yung front office sa roster nila. Kahit si Mitchell kasi ngayon, hindi na rin sigurado sa magiging future niya sa Cavs. Magiging eligible yan sa July para sa extension kung tutuloy siya na pumirma ng extension o mag-iintay siya para magkaroon ng mas malaking option sa future May attachment siya sa Cleveland Cavaliers pero based sa mga report kasi, fully committed naman yan at masaya siya sa organization, coaching staff at teammates at may respeto sa kanya na binibigay yung franchise mula nang na-trade siya sa Utah noong 2022. Hindi to katulad ng dating narrative na temporary stop lang ang Cleveland sa kanya. Pero hindi rin naman nga raw ibig sabihin niya na automatic na siyang mag-e-extend agad. Dito nagiging komplikado yung sitwasyon. Magiging eligible kasi mismo si Mitchell ngayong July para sa 4 years extension worth around 270 million. Pero base kila Brian Windhorst at ibang cap analyst, may posibilidad nga raw kasi na hintay niya ang 2027 free agency. Dahil mas lalaki pa ang max salary cap, magiging eligible siya sa mas malaking 5-year supermax type deal at pwede kasi siyang magkaroon ng no trade clause benefits Kaya nakikita na kahit gusto niya ang Cleveland Cavaliers, business decision pa rin nga raw ang mangunguna dyan. Mas nagkakaroon pa kasi ngayon ng pressure sa Cavaliers. Sa mga report kasi ngayon na naglalabasan, lalo na nang masweep sila, ayaw ng Cleveland na umabot yung sitwasyon na mawawala si Mitchell ng libre lang sa future na walang return Kaya gusto nga raw nila siguraduhin agad ang long-term commitment niya ngayong off-season. May ilang analyst pa ang nagsasabing kapag tumanggi si Mitchell sa extension ngayon, mapipilitang pag-isipan talaga ng Cavs front office kung ititrade siya bago siya maging mas malaking risk sa free agency. Frustrated na yan sa playoff exit, sinabi niya na mahal niya ang Cavaliers at kitang-kita naman sa mga report kasi na sobrang frustrated na siya sa back-to-back disappointing playoff exit. Noong 2025, upset sila ng Indiana Pacers sa second round. Ngayong season naman, nasweep pa sila ng Knicks sa Eastern Conference Finals. Kaya kung gusto nga raw ni Mitchell ng championship level roster at consistency, malaking parte nga raw yung magiging desisyon niya ngayon sa free agency. At kailangan nga lang raw pakita ng Cavaliers na kaya nilang bumuo ng legit title contender sa paligid mismo ni Mitchell. Yan kung desidido nga raw talaga ang Cavs panatilihin siya After na masweep sila mismo ng Knicks sa postgame, tinanong mismo itong si Mitchell kung gusto niyang makasama si LeBron sa Cavaliers at kung may pagkakataon man, imbis na sumagot nga raw to ng oo o hindi lang, iniwasan niya to at tinuro yung desisyon mismo sa Cavs president kay Kobe Altman at GM Mike Gansey. Parang ayaw nga lang talaga nitong magmukhang maging desperado nga raw o dina-downgrade ang current roster nila. Malaki yung respeto ni Mitchell kay Harden, Evan Mobley at Jarrett Allen. Kung sinabi niya na gusto niyang makasama si LeBron, pwede kasi agad ma-point out na kulang talaga yung core ng Cavs ngayon para manalo ng title. Parang insulto to sa ibang teammate niya Alam ni Mitchell kasi na sobrang sensitive yung LeBron return topic sa Cleveland. Ano mang connection kay LeBron, automatic kasing magiging headline Kahit simpleng that would be cool lang ang sabihin niyan, pwedeng umikot agad sa media narrative na gusto ni Mitchell si LeBron makuha. May recruitment agad na mangyayari o may pressure sa front office na galawin ang roster nila.
Si Lebron kasi papasok sa unrestricted free agent ngayong offseason. Nasa 52.6 million yung contract niya at malaya yan pumili ng team na gusto niyang lipatan kung magdesisyon siya na umalis sa Lakers. Pero sa report kasi, interesado si Lebron na tumanggap ng malaking pay cut kahit 41 years old na siya. Ang priority niya kasi manatiling contender habang kumikita pa rin sa near max level salary. Based sa salary cap at analyst financial reports, ang Cleveland ngayon isa na sa pinakamahal na roster sa buong NBA. Lampas na sila sa second apron at may napakalaking luxury tax penalties dahil kay Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen. Kaya kung gusto nilang kunin nga raw si Lebron sa full or near max contract, halos imposible itong gawin nang hindi nagte-trade ng key players o nagpapakawala ng depth o nagbabayad ng historic luxury tax bill. Yan yung problema nila kung talagang interesado sila kay Lebron na makuha